welcome back ulit sa aming YouTube channel. So ngayon ay meron naman tayong panibagong sisimulang project. Ito ay office. May ceiling na yan guys, pero acoustic lang. Ang ating location ng panel board ay ito, kasi ito yung server room. So medyo madilim lang guys kasi yung part na to hindi natin mapailaw kasi yung panel board kasi na isa ay tinanggalan natin ng power supply. So ito yung server niya. So dito yung ating panel board. Ayan. Yung panel board niya ay lumang panel board na dating ginagamit sa unang umupa nito. Tapos ayan, ang ating panel board ay ito. Dito natin yan. Dito yung mag-start ang baba niya. Yan, hanggang dito yan. Ito. So yun yung munang i-prepare natin. So yung plano guys, wala tayong hawak na hard copy. So bali kalimitan kasi ang mga binibigay sa ating mga plano ay soft copy, nasa cellphone lang. Kaya hindi pa natin may pakita sa inyo yung soft copy ng ating plano dahil medyo malabo yung pinasa sa akin. Humingi pa ako ng panibagong copy ng plano. Yan. So, ang ating gagawin dito ay lang yan, puro drywall. Mga metal studs yung ating pagkakapitan ng mga utility box para sa mga outlet at para sa mga switches. Yan. Halos matapos na nila yung lalagay ng mga hardiplex, pero mga kabilang part pa lang para lagay pa tayo ng mga abang natin sa kabila. So ayan, konting tips doon sa mga baguhan nating mga electrician, lalo na kapag mga ganito yung mga project ay share natin yung ating nalalaman patungkol sa pag-abang nitong mga switches natin at mga outlets. Din yung panel board natin guys. So, mas maganda gumalaw pag ganitong araw kasi kami lang electrical yung nandito kasi yung sa civil ay panggabi sila. So, ito yung natin, panel board na kukunin. So, supply pala nila dito 3-phase na line to line 400 volts na may may kasamang neutral. Yan. Ito yung neutral wire niya. So yung design ng kanyang neutral guys, ito pinasok niya dito. Ayan, may isa pang bus bar para sa neutral yan, yung side na to. Makikita yan nandun. Ito yung sa neutral. Kaya yung nakikita yung terminal dito, yung terminal lugs, lang to, para lang to sa main ng ating neutral wire. Kaya ayan, wala na tayong pag-determinate ng neutral sa labas nitong ating panel board kasi nandito na, naka-design na kagad siya. Bali ito guys, itong dalawa 3-phase yan, 3-phase ang supply nito kasi ito ACCU, then itong isa FCU. So pagdating dito, mga single pole na yan, single pole na to mga to. Bali, ang bilang niyan guys, pagdating dito, halimbawa dito, di ba? 1, 2, 3. Yan, puro may power yan. Puro live itong bus bar na to. Line 1, line 2, line 3. Pagdating dito guys, line 1 ito, yan. Then neutral, ito, neutral bus bar na to. Then line 2, then neutral bus bar ulit ito. Then line 3, kasunod yan, neutral bus bar ulit guys. Ito. Yan makikita mo ito. Yan, line 3, yan. Balik ulit sa line 1, then neutral bus bar. Line 2, neutral bus bar ulit. Line 3, line 3 na tayo, Line 3 and neutral bus bar. Yan.
line 3 bus bar, neutral bus bar. Okay, so ganun guys itong design ng panel board na ating i-share sa inyo ngayon. So bibihira lang naman yung mga ganitong design at dinidesign kasi ito kapag wala masyadong nakakasamang mga 3-phase na mga circuit breaker kagaya niyan. Dalawa lang tong nakalagay dito na 3-phase. So ayan, yun yung ating i-install. Kaya pag ano yan, pag nag-wiring ka, kailangan tatagingan mo na kaagad yung line 1 o kaya kung color coding mas maganda, so sa line 1 kung red, yellow, blue ay o kaya yan red, black and blue ay mas madali. So kung magwa-wiring ka noon, ang may kulay ng red ay line 1 ito. Then ang yellow ay nandito na sa pangatlo. Then yung blue nandito na. Pang ganito. 1, 2, 3, 4, pang 5 na. So line 1, line 2, line 3. Yan, ganyan yan. Okay, so doon muna tayo focus sa ating pagkakabit na panel board. Okay, sige pa tayo. So ito kasi may nakakabit na metal studs. So dahil hindi kasi yung ating panel board dito, kakalasin natin itong isa. Kakalasin natin to, uurong natin to sa taas para ito buong panel board ilalagay natin. Then ito, susukatin lang natin yung laki ng panel board. Then maglalagay tayo ng doubling studs dito. Yung kasya lang yung panel board, lalagay tayo ng ganito rin. Ayan to, nakatalikod para makapag-screw tayo sa part na to. O kaya rivets. Okay, simulan na natin. Ito yung laki ng ating panel board Okay na yan. Nibble bar natin guys. Okay, so ito. So natin lang natin yung maintenance nitong building kasi ipapashutdown natin yung main supply niya bago natin kalasin kasi naka-terminate pa yung power supply niya doon. So hindi tayo basta-basta makapagtanggal ng main wire niya kung may power pa. Ito yung unang switch, isang switch natin. So, bibili pa tayo ng pintil pin. Iwanan tayo ng pintil pin. Ito. Tara. Doon yung mga gamit natin. Wala pa tayong toolbox. Iwa ulit tayo ng stopper para sa ating utility box. So, sa mga
nakapanood nung naunang tutorial natin ito, ay ito ay follow up na lang sa mga bagong makakapanood nito. Kasi may mga dati na tayong content na ganito, metal studs. So, yan. Ganyanin lang natin to. So, dito na lang natin to bingutin, guys. Tatanggalan lang natin ng ito. Pwede na natin ilagay yung utility box bago natin ilagay ito sa yan mamaya, bago natin ilagay dyan mamaya, lagyan na natin ng utility box yan. Yan. So huwag natin pasobra to dito kasi may hamba pa yan. Wala na revision to kuya. Sana. Sana walang mangyaring revision, guys. Okay. So ito, putasan muna natin yan. Dalawang butas. Yan. Tapos ganyan natin. Sakto lang natin tong surface niya. Yan. So, ang kailangan natin bilhin, guys, ay pang marking. Baka meron kayo dyan. Lagyan na natin itong isa, guys. Shoot natin ito. Ang banda switch yan, 140. Oo, ito. Gitna. Okay, gitna ito eh. So ito yung kasi yung gitna niya. Tapat lang natin yan dito sa ginawa nating marking. May ginawa tayong marking to. Ito, tapat lang natin. Diretso. Okay, tayo sa kabila, guys. So yung paglalagay ng tubo niyan, antayin na lang natin sa sunod na pagdala ng ladder na. So yung ladder natin, guys, ay on the way pa lang natin maabot doon, tsaka yung pamutol natin nagari. Kabila tayo muna. Outlet. Switch pa rin. Tapos About kwarto ba? May switch? oh, individual kasi hindi ka pwedeng walang Ito, switch. wala itong iba na to. Wala siyang switch bank eh. Hindi nakasama yun? Tatakpan nata to. Alam ko tatakpan to. Ito na ata yun eh. Ito. Ito, hindi kasama to? Hindi. Baka babakbakan nila to. Or i-retain na yan. Baka yan lang yan, no? May masking tape. I-retain na siguro yan. Kasi doon, no? Yun na yan eh. Hindi dyan sila kumatik. Oh, ay, retain na nga. Tatakpan na lang yan. Wala na yung ano na yung space niyan. Hardiplex na nakalagay sa kabila. Paano paglagay? So, ang proseso niyan, guys, kagaya pa rin nung dati. Ito. So, una-una. Kaya lang, ang paglagay mo, nandito na sa kabila. Tapos, halimbawa yan. Dito ka magsukat ngayon. Halimbawa, ito 140 kasi ito gitna. Ayan, sukat ka dyan. Kabilaan, 140. Tapos, itong ano na to,
mag-allowance ka lang dito. Yan, yun na pasok dito sa utility box. Bubutasin mo yan para matandaan mo kung saan mo nilagay itong utility box kapag paras na ito may takip kabilaan. Kasi kung nalagay na yan tapos wala kang tanda, tapos nakalimutan mo yung sukat mo kung saan mo na ilagay yung utility box banda, so mahirapan ka maghanap. So ito, ganyan lang, butasin mo muna to para makita mo dun sa kabila. Yan. Then, so paglagay niyan, ganito. So, ito maganda to. Ang ginawa kasi nila, wala pang masyadong rivets o mga blind rivets. Kaya maluwag ipasok yung ating metal studs. Yan. So, tapos, yan. Pasok mo lang yan. So, hanapin mo lang yung gitna ng utility box mo na nilagay. Yan. Ito. Okay. So, pag nagitna na yan, guys. Yan. Oh. Yan. Okay. Pag nagitna na yan, so, dito mo lang yan, ano yun sa kabila. Barinahin. Ito. Dito tumapat yung ano metal studs na pinaglagyan natin ng utility box, yun o. Yan, gigitnaan mo lang ito sa kabila, then guhitan mo dun sa kabila. Ito. Yan, so i-level mo lang. Pwede naman mata-mata, basta siguraduhin nyo na tatama. So pwedeng nandito yan sa gitna yan. So susukatin lang natin yung layo ng metal studs mula dito or mula dito papunta dun sa kabila. So dito tayo magsusukat papunta dito kung gaano kalayo yung metal studs natin na tutumbukin. Okay. So gamit ang ating metro. Si metro natin, guys, na disgrasya na iban sa kabilang side. So sa gitna, pag nagsukat kayo niyan, gitna, para matamaan ng butas sa kabila at blind rivets. Sigurado na kakapit yung inyong nilagay na metal studs, kasi pag hindi natamaan yan, guys, kayo ang matatamaan. Layari kayo sa foreman. Okay. So, yan. So, gitna natin. So, ang sukat natin kasi ganyan. Binangga natin yan doon sa kabila. So, ito yung gitna, guys. So, yan. Ito yung gitna. Yan. Ito ngayon yung bubutasin. Yan. So, ganun lang yan siya, guys. So, hindi natin ito tinuturo sa sa mga master Tinuturo natin to sa mga baguhan. Doon sa mga master na magdagdag kayo ng idea. Huwag kayong magalit sa amin. Kasi sa halip na magdagdag ng idea ay nambabash, na mali daw yung ginagawa. So, may mga idea kasi tayo na wala sa iba. Yung iba naman may idea sila na hindi naman nila, na mayroon naman tayo. Yan. Kaya ganun lang talaga ang buhay. So kung may mas madaling silang paraan, may madali kayong paraan, i-share nyo naman sa amin o kaya sa mga viewers. Huwag na kayong mahiya o huwag na daanin sa galit, Tapos ang nito, guys, pag nagbutas kayo niyan, kailangan yung itong part na to medyo ilubog niya yan, kasi kailangan yung blind rivets, ulo ng blind rivets dyan nakapantay lang dito sa surface nitong hardiplex, para pag nagmasilya sila hindi bubukol o kaya hindi na nila gagrinderin, para mas matibay pa rin yung blind rivets na nakakapit dito sa metal studs. Kasi pag binawasan kasi yung ulo, pwedeng
ng blind rivets, pwedeng humina yung kapit niya dito sa metal studs nitong Hardiplex. Baka magkalasan yan. So ito pwedeng mag kayo ng blind rivets. Babarinahin nyo kagaya nito. Babarinahin nyo para yung ulo may iwan dito. Yun yung kakayod. Kapag nagbutas kayo dito, yun yung kakayod sa kanya. Sa Hardiplex para tumago yung ulo ng blind rivets. Okay, yan. Kaya mo yan. Okay, yun lang, no? Yan. So yan, yung bubutasin, ito na yan. Napisa mo na. Ito, so nalapisan lang natin yan. Pag nagbutas ka yan guys, unti-untiin nyo lang. Huwag agad malaki. Kasi pag malaki agad ang binutas nyo, pag sumubra yan, malaking problema yan. Pag lumagpas yung guhit nyo dun sa utility box, medyo magkakaproblema kayo. Kasi mahirap na masilyahan yun kapag lumagpas. Kasi pwedeng tuklap yung masilya. Okay. The next day. So yun guys, ito yung nagawa namin kahapon. Ayan, medyo hindi na natin na pagpatuloy yung ating video kasi nga nag-COV na kami. Ayan. Ito. So, bali ngayon, ang kasama kong gumagawa ay si Walter. Yan. Mga switch natin kada division na kwarto. Ayan. Kasi kwarto-kwarto yan. 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 Ito. Yan. Papunta dun. So yun na, pinakita na natin yung pamamaraan yan. Pamamaraan kahapon kung paano naikabit. Paano ginagawa. Ayan. Papunta dito yan. Guys, yan. So tag-isang utility box kada kwarto. Yan. Tapos yan. Dito isa. May utility box din dito. Para sa switch. At doon may kulang pa kami isa. So ngayon, titignan ko pa sa layout ng lightings yan. Itong layout pala natin ngayon, hawak-hawak ko sa cellphone. Ito, yung para sa CO. Yan. Nakaganyan yan guys, ang position nitong ating project. So bali ito, pinto na to ay yun yung pinakita ko dyan kanina na may switch. Ito, yan. Tapos itong isa, ito, yung malaking awang na to. Opening na yan. Ito yan. So, titignan ko pa yan sa plano ng lightings kung may switch pa dyan. Ngayon, sa outlet, so, ito yung layout nya. Ito, 1, 2, 3, 4, 5. So, isang circuito, 5 outlet. Ibig sabihin yan, nandun siya sa panel board na number 4. Ayan. Ito, number 4. Ano siya? Power panel, letter C, number 4. Yan. And ito isa, yan, kabilaan nun guys, talikuran lang sa division. 1, 2, 3, 4, 5, 6, at 7, 8, 9, bilangin natin ulit guys yung isang circuito. Bali itong isang circuito ay ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ang dami nitong isa. Yan. Ito. 11. So pupunta naman siya sa panel board o breaker number 5. Yan. Breaker number 5 siya papunta. Then itong sa kabila ay breaker number 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So may additional ito guys. Nandun sa isang pinasa na
plano sa akin. May additional na to. Pero nandun sa isang soft copy na pinasa sa akin. So bali, tatlong circuito yung outlet. Ayan. Yung ating mga FCU dito ay titrace pa natin yan doon sa dating panel board nya. Kasi meron siyang 1, 2, 3, 4, 5 to. So, titrace pa namin yan kung saan na yung mga kumbra nya. Okay, so ngayon simulan namin yung para sa outlet. So dito tayo sa isang kwarto na to. Yan. Dito ay andito sa part na to. Gitna, talikuran. So 30 cm lang yung taas niyan from the floor. Dito sa kabila na siya. Kapag nakikita nyo yan, nandun sa kabila. Dito. Andito yan. Then dito ay wala. Nandun na sa kabilang room ang meron. Ito na. Talikuran. So yan, pwede na namin simulan yung counter to. Halika na, Ter. Simulan na natin. Tapos ng break time. So dito, ang gagawin natin yan, guys. Dahil isa lang naman yung outlet dito. Saka tingnan natin yung isang pinasa. Sorry. Guys. Yan ang medyo mahirap kapag ang ating plano ay soft copy lang. Eto, tingnan natin sa GC. Kasi meron dito bagong pasa. Eto, yan. So, bali, ganito yan. Yan. So, yung dito, as is lang pala siya. Isang outlet lang talaga yun nandito. Yan, doon sa server, isa lang din. Pero, yan. Alamin pala yung height niyan doon sa server. Pero dito, nandun sa kabila ng outlet yan. Then, meron dito isa. Then, may additional siya na isa nandun sa pangalawang kwarto. Ito pala, dalawa. Dito meron na. Sa isang plano, sa dating plano, yun lang yun, yung dalawa. Tapos, meron na siya dito. Then, meron pa siya dito, additional na isa. Ito, kulay red na yan. Ito. Ganun din sa kabila. Kabilaan to. Kabilaan, then may additional siya. Nandito naman sa part na to. Dito, sa loob nito. Then, dito, yan, nagkaroon na siya. Additional nito. Kabilaan lang. Pagdating dito, kabilaan din. Pagdating doon, kabilaan. Then, meron siyang isa doon. Yan. Okay. So, yan guys. 9 na room siya o siyam na room. So, tingnan natin yung lightings guys. Teka. Dito, meron pa siyang switch dito. Yan. Tapos yung ilaw niya, tagi-isa lang kada kwarto na yan. Nandito, may ilaw siya na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, yung mga ikis na yan, titingnan natin. Alamin pa natin yan kung additional yan. So, yung nilalagay ni Walter. So, yung ating height dito ay 140 cm from floor finish. Okay. A few moments later. Yun lang guys, ang ating nagawa ngayon. Itong isang abang ng outlet dito, isang room. At ayun, dalawa. Tapos yung mga para sa
abang ng ating switch. Yan, kada kwarto papunta doon. Mula sa kwarto na yun. Bali, ano yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 na room. Yan yung naabangan natin. Then, yung nandun sa entrance na isa at ito. Ayan. Yan, ginawa ni Walter dyan. So, ito dito ay nilagyan natin ng butas yan. Ito. So, lagyan na lang natin ng tanda na CO yan para hindi nila masilyahan.